Lumabas na po ang resulta ng meeting ng SMC officials kahapon kabilang ng mga nasa coaching staff at nako, mukhang marami-raming maapektuhan sa kanilang ultimate revamping. Pag sinabi nating ultimate, talagang sobra-sobra ang pagbabago magaganap dyan maliban sa Ginebra. Ang Ginebra, nakuha na nilang gusto nila, habang itong San Miguel at Magnolia parang nagmistulang Blackwater at Terra Firma ang dating ngayong Commissioner's Cup. Kaya hindi papayag ang mga SMC boss na maging ganito ang simula nila. Habang kaya pa, habang pwede pang maagapan, gagawin na nila lahat ng magagawa ng pera para makabangon ng dalawang teams na to at maging isang legit na contender ulit gaya ng dati. Base sa article na nabasa ko, nagkaroon ng malaking meeting ang SMC teams at hindi lang yan, matapos matalo ng San Miguel sa NLEX na natili ang buong coaching staff ng San Miguel ng mahigit 1 oras para alamin kung ano ang mga bagay na kinulang sila at kung ano ang mga bagay na dapat idagdag. Kung tutusin, meron naman silang pahardo, tapos nag-trade na sila ng mga players. Talo pa din. Kahit halos pinalitan ng lahat ng original players ng San Miguel, bakit nagkukumahog pa rin ang SMB? Hindi kaya sa coach talaga ang problema? Hindi lang naman San Miguel ang nagkaroon ng meeting kundi ang buong SMC talaga pati mga boss. Matapos ang malaking meeting na ito, lumabas ng resulta ng kanilang napag-usapan. Meron po silang aalisin at dadagdagan, maliban sa Ginebra. Alamin natin kung sino-sino maapektuhan sa pagbabagong gagawin ng SMC teams. Sa Magnolia, mukhang magpapaalam na nga si Coach Chito. Medyo outdated na rin ang kanyang system at basang-basa na yan ng mga teams na naka-slow pace. Tsaka siya talaga ang unang gustong paalisin ng mga tao bago ang mga players. Pangalawang papalitan na raw nila ang kanilang import this conference. Ang changes na to ay agad na raw mangyayari habang maaga pa pero depende pa rin yan sa magiging performance niya. Pangatlo, ang lagi nating nababanggit na injured ngayon si Paul Lee. Bumaba na rin ng tuluyan ang kanyang stats at hindi na effective especially sa playoffs. Hindi na rin gaya ng dati si Paul na maasahan sa crucial basket. Pangapat, si Rom De La Rosa. Si Rom naging laman ng balita noong mga huling buwan na iti-trade. Kaya nung napapansin nyo, unang game pa lang parang motivated si Rom na may gustong patunayan. Anyway, sayang pa rin si Rom kasi mataas pa rin efficiency rate niya. Panglima, Rafi Rives. Yun ay kung may tatanggap pa sa kanya. Pero once na mag-expire na kanyang kontrata, hindi na raw nila ito i-renew. Tsaka balita ko, plano nilang kunin si Sistan sana pero dahil nga nagretiro, wala na silang nagawa. Imbes na si Sistan na lang ang kanilang main target ngayong conference. At ang pagbabago, iikot daw ang system kay Jerome Lastimosa, ang bago nilang rookie. Dahil nakikita lang si Jerome mataas ang kumpiyansa, napaka-consistent contributor, kaya siya ang bagong ibibida ng Magnolia para kasi siyang si PG Simon 2.0. So ano masasabi niyo mga koy sa gagawin ng Magnolia ngayon? Sunod naman itong SMB. Hindi ko alam kung naging aware ba si Coach Gallant na pati siya maapektuhan sa mga pagbabagong gagawin. Si Coach Gallant po planong palitan ng SMB. Ang gusto ng SMB mag-take over na si consultant Leo Austria. Pero parang ayaw tanggapin ni Coach Leo. Panahon na ba para hawakan ni Ato Agustin ang Beerman? Kung hindi nyo naalala, naging head coach din siya ng Ginebra noon pero hindi masyadong nagbunga. Pangalawang papalitan si Rodney Brondial. Siya ay nagkaka-average lamang ng 6 points per game. Medyo mahina sa rebounding, mahina sa takbuhan, at walang shooting. Okay naman siya sa depensa. Pangatlo, si Jeron Teng. Para sa akin, si Teng na lang sana yung na-trade kaysa kay Manuel. Tingnan mo si Manuel sa kabila. Ginamit naman ng tama. Umambag pa ng 20 plus points. Talaga nagtiyaga si Manuel na ma-trade dahil nasasabik siyang maglaro na mahabang oras gaya ng dati. Kahit saang team pa yan. Pang-apat, si Chris Rosales. Kaka-acquire lang nila kay Rosales pero hindi pa rin pala masyadong effective. Mukhang hindi siya bagay sa system ni Coach Gallant. Panglima, Jericho Cruz. Unang salta ni Cruz dito, maayos naman ang performance niya. Habang tumatagal, medyo hindi na yan gaanong naipapakita. Bumaba din ang stats ni Cruz. Ang plano ng SMB, may bago daw silang system na gagamitin at malaki daw ang adjustments na gagawin. Crucial daw to dahil nagsisimula ng Commissioner's Cup. Oo nga naman, ngayon pa talaga. Sa mga nabanggit natin, agree ba kayo sa kanila? Kung hindi, pa-comment naman sa baba kung bakit.